sumunod na taon at sa ika-4 na pagkakataon, muling kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lungsod ng San Jose del Monte bilang SGLG awardee. Patunay na mga lingkod bayang Sanoseño, patuloy na naghahatid ng mataas na antas, maaasahan at dekalidad na serbisyo publiko. Muling kinilala ang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ng ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, bilang 2024 Seal of Good Local Governance Awardee ng Department of the Interior and Local Government o DILG nitong November 14. Ang pagkilalang ito ay bunga ng natatanging katapatan at kahusayan sa paglilingkod sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa at serbisyong kapaki-pakinabang sa bawat mamamayan. Tinanghal na first runner-up ang lungsod ng San Jose del Monte para sa kategoryang Local Government Units Compliance Audit sa Pagmaya 2024 sa San Fernando, Pampanga. Nakuha ng lungsod ng San Jose del Monte sa 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry Central Luzon ang 8th place sa Resiliency category para sa component cities sa awarding ceremony na isinagawa sa Creative Competitiveness Summit sa Clark, Pampanga. Nakamit ng lungsod ang karangalang ito dahil sa mga programa ng pamahalaang lokal kaugnay sa ating disaster resiliency, preparedness at risk reduction. The reasons kung bakit nanalo tayo ay yung active po na participation and support mula sa ating local chief executive at ang lahat ng kooperasyon ng local DRRM Council. Ang mga pagkilala at tagumpay na patuloy na nakakamit ng city government, naging posible dahil sa masipag na ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, katuwang ang bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod. Mapabata man o matanda, hindi nagpahuli ang mga Sanoseño sa pagpapaabot ng pagbati para sa ama ng lungsod. Kani-kanyang post rin sa social media ang mga nagmamahal kay Mayor Art na kanyang mga kapwa-kawani, kaibigan at kapwa lingkod bayan. Happy birthday, Mayor Arthur B. Robes! Mula sa tanggapan ng pangalawang puno ng lungsod, Happy birthday, Mayor Arthur B. Robes! Hey! Happy birthday, Mayor Art! Hello sa napakabait na mayor ng San Jose del Monte, Bulacan na si Mayor Arthur. Happy birthday po, Mayor. Mula sa Pepe Herrera ng Public Information Office, Ikaw ang tunay na Lods namin! Happy birthday, Mayor Arthur Robes! Umpisa na ang bakbakan ng 7 koponan sa City Athletic League ABR Cup Intercollegiate Basketball Tournament 2024 sa City Sports Complex. Isinagawa ang coaching and mentoring ng huling batch ng mga opisyales ng barangay para sa kanilang paghahanda sa 2025 Barangay Annual Budget. Pinangunahan nito ni na City Administrator Dr. Dennis M. Booth at City Budget Officer Ana D. Sukgang kung saan natalakay ang tamang paggamit ng pondo ng barangay para sa kanilang mga proyekto at serbisyong makatutulong sa kanilang mga nasasakupan. Naging payapa, maayos at ligtas ang naging pagunitan ng mga Sanoseño sa Undas 2024. Libu-libong tao ang dumagsa sa 8 sementeryo sa lungsod, kabilang na ang Citrus Public Cemetery sa Barangay Citrus upang bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Sumailalim ang lungsod ng San Jose del Monte sa isinagawang Bulacan Rapid Smart Cities Assessment Validation Workshop. Sa isang Facebook page na Boses ng Sanoseño, isiniwalat na may mahigit 121 milyong piso ang lungsod na nawawala umano at walang maayos na dokumentasyon ayon sa Commission on Audit o COA. Ang post na sinulat ng isang Choy Dakila na isa umanong news correspondent umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens, partikular na sa mga Sanoseño. Pero ang mga detalyeng nakapaloob dito, fake news, malisyoso at nagbahagi ng maling impormasyon. Ayon naman sa City Accounting Office, maayos at organisado ang paggamit ng pondo ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Arthur Robes. Katunayan, compliant at laging on time ang Robes administration sa liquidation sa COA. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, maging mapanuri at mag-ingat sa mga impormasyong makikita online. Sa tulong ng City Treasurer's Office, ipinagkaloob na ang 2023 Social Civic Fund mula sa Office of the President para sa mga barangay sa lungsod. Ibinibigay ang Social Civic Fund sa mga barangay upang makabuo ng mga programa na makakatulong sa kanilang nasasakupan. Pinangunahan ng Tricycle Regulatory Unit, ito TRU, ang arangkada pang pasada para sa mga katoda. Dito, formal nang nilagdaan at iginawad sa bawat miyembro ng 32 toda ang 7-liter gas
gas voucher na tugon ng pamahalaang lungsod sa patuloy na tumataas na presyo ng gasolina. Bilang pagtulong po sa ating mga sektor ng tatlong gulong na para po maibsan yung kanilang kahirapan dahil sa laki ng nababawa sa kanilang kita dahil sa presyo ng gasolina, ay binibigyan po natin ng ayuda o tulong. Nagsimula na ang Finals Game 1 ng kauna-unahang Bulacan Premier League na inorganisa ng Provincial Government of Bulacan nitong linggo, November 10, sa City of San Jose del Monte Sports Complex kung saan nagwagi ang CSJDM Rising Stars laban sa PLP Elites. Nagsagawa ng 7th regular monthly meeting ang mga miyembro ng Liga ng mga Cooperative Development Officers sa Pilipinas Incorporated Bulacan Chapter sa lungsod ng San Jose del Monte kasama si City Cooperative Development Officer Leonila Daza. Mainit na tinanggap ng mga kawani ng pamahalang lungsod ang mga Cooperative Development Officers sa kanilang pagbisita sa New Government Center. Sumailalim sa 3 araw na Basic Incident Command System o BICS training ang mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management o CDRRM Council at Incident Management Team o IMT. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni CDRRM o Head Gina Aison, kung saan nabigyan ng dagdag kaalaman at kasanayan ang mga participant tungkol sa paghahanda at pagresponde sa mga insidenteng inaasahan at hindi inaasahan sa lungsod. Isinagawa ang Children's Congress sa CSJDM Sports Complex upang magsama-sama ang mga daycare students sa lungsod. Nagpamalas ng galing at husay sa pagkanta, pagsayaw at iba pang natatanging talento ang mga chikiting sa nasabing aktibidad. Muling nagpulong ang mga miyembro ng Local Interagency Committee at Urban Development Housing Board na pinangasiwaan ni Assistant City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, katuwang ang Housing and Homesite Regulation Office. Nagbalik tanaw ang mga dating lingkod bayan at ngayon ay mga proud CSJDM Local Government Unit retirees sa New Government Center sa Barangay Dulong Bayan. Sa tulong ng City Tourism Office, nag-ikot ang samahan ng mga retirees sa NGC kung saan kanilang nabisita ang mga kasamahan noon sa paglilingkod. Mula sa operasyon hanggang sa pagpapagaling, patuloy na maalaga at maayos na inasikaso ng ospital ang mga pasyente. Tuloy-tuloy yung Operation Smile natin. Mas ako'y nag-aagalak na katuwang kasi ang barangay health worker, mga kagawad at barangay captain. Sa tahanan ng dakilang propagandistang si Marcelo H. Del Pilar at ng batang general na si Gregorio Del Pilar, ang bayan ng Bulacan ginanap ang buwan ng pulong ng mga Information Officers o Infobul. Dito sa unang kabisera ng lalawigan ng Bulacan, tinalakay ng mga Information Officers ang kanilang mga proyekto para sa susunod na taon at iba pa nilang mahahalagang aktibidad. Muling nagpulong ang City Committee on Disability Affairs para sa kanilang 4th quarterly meeting sa New Government Center na pinangunahan ni PWD Focal Person Elionet El Sisura. Nagdaos na rabies awareness seminar ang City Veterinary Office ng lungsod ng San Jose del Monte katuwang ang mga mag-aaral ng Bulacan State University Sarmiento Campus. Taon-taon, isinasagawa ang Employer Summit upang magbigay ng kaalaman at talakayan ng mga makabagong solusyon sa mga posibleng hamon sa industriya na nakakaapekto sa mga employer at kanilang mga manggagawa. This year, we are here to address the gap between the employer and the employees. Maya-align natin yung existing na pool ng mga prospective employees o pwedeng i-employ versus dun sa mga negosyo na kailangan supplyan ng mga trabahador. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng Department of Tourism o DOT Accreditation Caravan para sa mga tourism-related establishments sa lungsod ng San Jose del Monte. Sa pangunguna ng City Tourism Office, mayroong 158 tourism-related establishments sa lungsod na maaaring mag-apply ng accreditation sa DOT at ang caravan na ito ang makakatulong sa kanila mula sa orientation, application at inspection sa mga pasilidad. Ikinasa ng pamahalang lungsod ang joint inspection sa 2 backyard piggery sa Sitio Linawan, Barangay Dulong Bayan. Lumabas sa isinagawang inspeksyon na ang mga naturang babuyan ay walang business permit, mayor's permit, building permit, Fire Safety Inspection Certificate and Clearance at nakatanggap din ng Notice of Violation dahil sa kawalan ng septic tank at proper liquid waste management na dahilan ng malangaw at mabahong amoy. Sabay-sabay na nagpalitan ng matamis na aidu at napagtibay ang pagsasama ng 34 na magkaparehang Sanosenyo sa kasalang bayan na ginanap sa City Convention Center. Nagsagawa ang Civil Service Commission Field Office 3 sa pakikipagtulungan sa City Human Resource Management Office ng 2 araw na Customer Relations Management Training para sa mga kawani ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte. Layunin ng pagsasanay na mas lalo
lalo pang mapahusay ang bawat tanggapan sa pagbibigay ng serbisyong kinakailangan ng mga Sanosenyo. Pinangunahan ni Mayor Arthur B. Robes ang isinagawang Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng higit 100 small business owners at 10 kooperatiba sa lungsod na mabibigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng programang Assistance for Business Recovery or ABR Loan Project at Cooperative Livelihood Assistance Project. Nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office ng Parent Effectiveness Seminar. Dinaluhan nito ng mga miyembro ng Kalipunan ng Liping Pilipina kung saan nabahaginan sila ng kaalaman patungkol sa epektibong paggabay sa kanilang mga anak. Nagpatuloy nitong buwan ng Nobyembre ang kabi-kabilang cleanup drive sa mga barangay sa lungsod upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa The Rising City. Binibigyang solusyon din ang kawalan ng tubig sa bawat barangay sa pag-ikot ng mga trucks ng pamahalaan upang magrasyon ng tubig sa mga nangangailangang Sanosenyo. Ramdam na ang Paskong Sanosenyo sa lungsod dahil sa pagpapailaw ng giant Christmas tree ng SM San Jose del Monte. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is here in the Rising City dahil dito sa New Government Center ng lungsod ng San Jose del Monte, napapalibutan tayo ng mga kumukuti-kutitap at makukulay ng mga dekorasyon, gayon din ang mga nagkalat na iba't ibang hugis at laki ng mga Santa Claus display. This is the first time na magkakaroon tayo ng Christmas tree lighting sa isang magarbo, maganda at maayos na city government ng lungsod ng San Jose del Monte. Taon-taon natin itong ginagawa para magbigay liwanag sa pamilyang Sanosenyo. Ang Christmas tree lighting signifies light and hope to all of us here in the city of San Jose del Monte. Sinundan naman ito ng Paskong Sanosenyo Christmas Saya Concert. Tampok ang OPM artist na Apo Hiking Society at Dadon na nangharana sa libu-libong Sanosenyo na ginanap naman sa amphitheater ng New Government Center. Ang ilaw naman ng tahanan na si Congresswoman Florida P. Robes patuloy na ipinaparamdam ang alagang may sinseridad sa bawat pamilyang Sanosenyo. Ang mga programa ng pamahalaang nasyonal ramdam at nakakarating sa bawat sulok ng The Rising City. Malaki ang papel na ginampanan ng kinatawan ng City of San Jose del Monte na si Congresswoman Florida P. Robes dahil bahagi siya sa dalawang mahahalagang batas na isinulong sa Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una na riyan ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Bill na nilagdaan ng Pangulo kamakailan sa Malacanang. Layunin nito na makapaghatid ng maraming trabaho at siguraduhin ang mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Isa ito sa mga economic reform measures ng kasalukuyang administrasyon upang mapakilala ang Pilipinas bilang isang prime investment destination sa lahat ng negosyante at mamumuhunan. Isa rin ang Atin ng Bayan sa mga principal authors ng House Bill No. 10924 o ang An Act Providing for Free Freight Services in the Transportation of Relief Goods to Calamity-stricken areas. Lagi kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Lagi kang magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Kahit stork lang yan, kahit tissue lang ang inabot sa'yo, ano yan, always say thank you. And always look back. Kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, iyan ang hatid ng Tony Talks sa publiko. Ito ay isang tanyag na segment sa YouTube channel na Tony Gonzaga Studio na may 7.5 million subscribers as of November 2024. Ang nag-iisang ate ng bayan, Congresswoman Florida Perez Robes, isa sa mga nabigyan ng pagkakataong magbahagi ng kanyang kwento. Formal nang pinasinayaan at binasbasan ang Congressional District Building sa tabi ng New Government Center sa Barangay Dulong Bayan. Malaking tulong ang pagkakaroon ng Congressional District Office sa tabi ng NGC dahil mas maraming mga Sanosenyo ang matutulungan ng mga programa at proyekto ni Congresswoman Florida P. Robes. Inilunsad ng House Committee on Housing and Urban Development ang 4 na araw na housing caravan, Asensong Ramdam, sa pangunguna ni Committee Chairperson Honorable Florida P. Robes. Kabalikat niya sa programang ito ang kanyang counterpart sa Senado na si Senator Amy Marcos. Ang bawat araw, pinangunahan ng iba't ibang mga key housing agencies. Kabi-kabila rin ng paglulunsad ng Ramdam na Kalusugan Medical Mission ni Congresswoman Florida P. Robes na nagsisiguro sa kalusugan ng bawat pamilyang Sanosenyo. Agarang tulong din ang ibinibigay sa mga nangangailangang Sanosenyo sa kabi-kabilang financial assistance payout hatid sa mga Sanosenyo sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Dala pa rin ang sariwa at abot kayang bilihin, mabibigyan
binibili pa rin sa kadiwa ng Pangulo ang mga pangunahin at araw-araw na pangangailangan sa murang halaga. Tinututukan naman ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. ang mga ordinansa at batas na lubos na makatutulong at makakapagpabuti sa kalagayan ng bawat mamamayan. Isinagawa ang regular session ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa SP Session Hall, New Government Center sa Barangay Dulong Bayan. Sumentro ang kanilang sesyon sa pag-aproba ng mga kahilingang ordinansa at resolusyon mula sa iba't ibang opisina ng lungsod na makakatulong sa bawat pamilyang Sanosenyo. Mandato ng Sangguniang Panlungsod na gawin ang mga resolusyon at ordinansang necessary, appropriate at kapakipakinabang sa mga Sanosenyo. And syempre, under the guidance of our napakasipag na birthday ng ating punong lungsod ngayon at syempre ng guidance ng ating Congresswoman Ate Rida Robles. Mas inspirado at pursigido namang magtrabaho at maglingkod ang bawat barangay. Katunayan, kaliwat kanan ang kanilang mga programa, proyekto at aktibidad. Upang maproteksyonan ng mga kabataang Sanosenyo laban sa mga sakit tulad ng polio, measles, pertussis at iba pa, nagsagawa ng libreng child immunization ng Barangay Muzon East sa tulong ng City Health Office at ng mga barangay health workers ng lungsod. Upang masiguro ang kahandaan ng mga Sanosenyo sa panahon ng sakuna, nagsagawa ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Training for Community Earthquake Preparedness sa Barangay San Isidro, ang Department of the Interior and Local Government at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bilang paggunita sa Feast of Christ the King, nagpakitang gila sa pag-indak at pagsayaw suot ang kanilang makukulay na damit ang 7 grupo mula sa Barangay San Rafael 4 sa kanilang street dance competition bilang pagbubukas ng pista. Katuwang ang mga Barangay Public Information Officers, nagpatuloy rin ang paghahatid ng iba't ibang mga balita at impormasyon sa bawat barangay sa lungsod. Kung ano ang mga puno, siya rin ang bunga. Yan ang hatid ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Higit pa sa inspirasyon na magsilbi ng tapat, ay ang dedikasyon makapaghatid ng asensong ramdam para sa taong bayan. Balita at impormasyon. Doble aksyon at solusyon. Balitang para sa iyo, Balitang Sanosenyo.